Ayan, so time check tayo mga idol. Last 5 na ng last 5 na ng hapon. Ayan mga idol, oh. So running na tayo ng 24 hours. Ayan, 24 and 31 minutes at nakahugot na tayo ng 112 AH at 2.9 kilowatt hour. Ayan. So ito na yung ating running time mga idol, no? And then meron na tayong nahugot na capacity na 112 AH. So last 5 na ng hapon mga idol. At wala pa tayong pinapadaan na charge. So diretso pa rin na battery hanggang makuha natin yung 25 volts flat. Doon na tayo titigil sa pagkaka-capacity test nito mga idol, no? So ikatlong saing na naman natin to mga idol, no? Ano na naman tayo? Ayan, magsasaing na naman tayo dito sa rice cooker natin na 400 watts. Ikatlo na to mga idol. Kahapon ng hapon alas 6 nagsaing na naman tayo ng ating dito sa ating rice cooker, and then kaninang tanghali. So ito, ikatlong saing na natin to dito sa mismong battery lang mismo ang nagpapa-under dito. So nawalang tulong yung solar panel. Ayan, so ikatlong saing na naman natin to mga idol. Para mabilis lang natin siyang makuhanan ng capacity. Ayan, so bumagsak na siya sa 25.7 volts. So dati kanina 26.1 volts. Ayan, so nagsasayang ulit tayo. Tapos, yung rice cooker natin mga idol ay 400 watts lang. Ngayon, meron kasing kasabay ito na water pump na yung ating 12 volts na na water pump, yung 180 watts. Kaya lang kapag yun kasi umandar, hindi siya totally 180 watts mga idol, no. Ang talagang andar niya ay nasa 300 watts. Ayan, so sumasabay yan dito sa ating paglulutong rice cooker ngayon. Ayun, so good morning mga idol, no. Mag-a-update ulit tayo. Last update na natin ito sa ating kina-capacity test na baterya natin na 24 volts, 200 Ah at hoping ako na maganda ang kanyang resulta. So ito yung kanyang resulta mga idol. Ayan, so 8:45 na tayo ngayon mga idol. So ito na yung ating mga idol. Ito na yung ating result sa ating halos magtatatlong araw or hindi, 2 araw pa lang pala na running ito. Ayan, 40 hours na running. So mayroon na tayong 25.3 volts dito sa ating baterya mga idol at nakahugot na tayo ng 169 AH. So ang total capacity nito ay 200 AH. Actually mga idol, 210 kasi ang isang cell ay 105 AH pala ang isang cell nito. So nakahugot na tayo mga idol ng 169 AH. Hindi ko na ito isasagad ng 25 volts flat, no. Dahil nakita ko na yung capacity niya. So meron na tayong baseline dito sa ating binuong baterya. Hindi naman natin ito pwedeng mga idol, hindi natin ito pwedeng tawag dito, gawing solid na na baseline kasi iba yung talagang pinagka-capacity test ng mga baterya. Meron talagang device. Pero itong PZEM 015, pwede na natin itong pagbasehan, no? Kasi medyo accurate naman to. Kung talagang accurate yung test na gagawin nyo, meron talagang pinagka-capacity test dito mga idol. Dito sa ating PCEM, okay na to para sa akin, no mga idol, kasi meron naman siyang capacity, tawag dito, meron siyang kakayahan na makabasa ng capacity test. Yun nga lang, hindi siya 99% accurate. Pero at least meron tayong baseline dito mga idol, no, sa ating battery pack. Okay, so ito yung ating energy na nahugot dito. Meron tayong nahugot na 4.43 kilowatt hour. Ayan, yung nahugot natin dito sa ating ginawang baterya. So far, okay na ako dyan mga idol. Satisfied na ako dyan. Meron na tayong baseline. Meron na tayong pwedeng pagbasehan talaga ng capacity test dito. So dito kasi mga idol, yung computation ko dito ay 210 AH. So bakit dito 169 AH lang yung aking nahugot? Meron pa kasi itong mga idol, meron pa tong laman talaga. Matagal-tagal pa to.
So, pero hindi na natin to, ayoko nang sagadin ito, yung kanyang laman. Kasi gusto ko lang naman makita kung ilan yung makukuha kong total capacity or ilan yung makukuha kong capacity under 25 volts flat. Pero dito pa lang sa 25.3 volts ay nasisilip ko na yung kanyang mga idolo, yung kanyang capacity. So okay na ako diyan. Wag nyong mga idol, wag nyong masyadong pagtuunan ng pansin itong SOC or state of charge na 49% kasi malilito lang kayo. Dito lang tayo tumingin sa AH or capacity na nahugot, discharge, at dito sa ating battery voltage. Ayan. So, okay na ako dito mga idol, no? So, solid. True rated capacity yung ating nagawang battery pack galing sa Huawei battery cell or battery pack. Okay. So, yun yung mga mga idol, yun yung mga battery pack na ginagamit galing sa mga telco batteries, yung mga Huawei battery pack. So, ayan. Ayan yung ating inverter. Magcha-charge tayo ngayon. Magcha-charge naman na tayo ngayon mga idol. So magi-stop na tayo sa ating pagka-capacity test nitong ating battery pack. Ayan. So napaka-solid. So thank you Lord at nakachamba tayo ng ganitong klaseng battery cell, no. So yun lang mga idol. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating YouTube channel at sana patuloy po kayong suporta mga idol sa ating mga susunod pang videos para pagtuloy-tuloy po yung ating mga ginagawang videos mga idol, no. Ayun, so good luck sa inyo sa mga DIYers, sa mga nag-aaral pa lang na mag-DIY ng kanilang solar setup. Good luck sa inyo mga idol. Patuloy niyo po sanang panoorin na ating mga videos para magkaroon po tayo ng mga at least konting basic knowledge man lang sa ating pag ginagawa, lalo na kung mga first timer kayo, gusto niyo matuto, ayan, so libre ang ating mga videos mga idol, panoorin niyo lang po. Okay, so good luck po sa ating lahat. Maraming salamat mga idol.